Ano sukat yung ibabaw, yung pinapako mo na yan? Ha? 37. 37. Tapos yung dalawa sa ilalim? 35. 35, 37. Ano ba size ng poste natin? Ha? Ano ba size? Nang Ano sukat pag nabuhusan? 35. Ah, 35, 35. Yung 37, pamakuan yung uno-uno. Yun nga, sabi nga nila 35 yung poste natin. Ngayon ang tinabas nilang pinulik board, syempre 35 yung dalawa. Yung dalawa 37 dahil pamakuan yung 1 cm kabilaan. Ayan yung nasa ibabaw, 37 yan. Patayin muna natin bago pagkakanta pa. Kasi ito muna na buhos na. Paano natin nakuha ang sigurado niyan? Siyempre yan ang bilis at nakunin natin. Tatansihan nyo muna, Tay Badong. Lalagyan nyo muna ng tansi. Ha? Tatansihan nyo muna para makuha yung linya. Oo, kasi di ba mas maganda batakan dyan bago guhitan. Oh, para makuha yung linya ng poste, baka mamaya may labas-pasok dyan. Ano, di ba? Oh. Kasi sa forma na bago babatakan. Ako, Paano, babatakan mo muna. Alam niyo yung sinasabi ni Tatay Badong, mga kaibigan. Ganun talaga dapat mangyari. Itong poste na to. Ito sa dulo. At saka doon sa dulo. Doon yan ikakabit yung tansi para makuha yung linya nitong poste sa gitna. Dahil masela ng hallway. Dahil ang hallway pansinin ng lahat to. Kaya dapat ito nasa maayos na linya. Hindi lang pagkakasa ng forma, mga kaibigan. Pagkatapos gumawa ng kahon, letter C. Pasok. Paano yan? I-check nyo muna yung linya bago kayo maglagay ng sapatos. buta na lang lalagay. Ha? Buta. Bota na lang, wag na sapatos. Matibay pa yata yun ah. Pwede naman kayo mag-offset. Ano Kuya Badong? Pwede kayo mag-offset para hindi tamaan ng forma nyo. Mag-offset kayo dito kung ilan yung sukat. Pwedeng i-offset nyo ng gis, ganyan, kabilaan. Para pag binatak nyo, hindi sasabit sa forma nyo. Ayan o, ayan o.
nila rito? Wala pa sir. Sabi ko nga gis para hindi tamaan ng tubular nila pag nagporma. Ano mang kapanan ng tubular? 5. Ito ba to? 5 yan sir. Ay, ito nasukat ko. Ilan 185? Ito to. Oo. Hindi pa nasusukat sir eh. Itong hallway na to mas pansinin to kaysa sa labas. Di ba? Bata mo, ito yung muna may isip. Ang dami nila, pati yung nag-aakyatan ditong bisita. Ilan in-offset mo? Kaya puro. Wala sir. Ito eh. Ha? Mas marunong. Eh baka mamaya magkaiba yung sukat nyo. Ay, hindi na ako nagsukat para sir. Ah, siya na magsukat. Hindi ako pangunahan ng matanda. Eh sa bagay naka ano na eh, tinitingnan na niya kung nasa alin eh, kanina pa nakaganyan eh. Oink. Nalagyan na snapper. Oh. Kailan tayo nag-start ang bukas ng pasto? Ano kaya kung marami kang plywood? Ha? Ano kaya kung marami kang plywood? Hindi ka abot sa uso. Manumano pa lang yan ha? Tingko lang, pagmana kami. Parating sa mga Eres ba yan? Tawin. Eres. Aktibo mas pagbukas. Pero kahit di na natin sukatin, pansiyan natin yun, oh. Sa yung mga naman sigla ko sa ano, sa pagkapinising na, yung kapinis na yung trabaho, ayaw na yung gusto niya kulitin. Kasi kung may mali pala rin sa bilik mo, yung nagawa ko. Bali, ang negative mo pala, negative 15. Ah, 15,200. Kaya mayari, yung billing natin na normative natin, may DCA siya. Magkano ang silo? Lahat. Oh, binawas na lang konti, 37. Okay lang naman ang binawas. 37,400. Ang hindi mo yung may bili mo. Basta yung
Lumilipad yan. Lumilipad yung ulo niyan. Member ka pala ng One Piece. Ipapakita ko sa inyo ngayon mga kaibigan ay kung paano kukunin yung linya ng poste bago maglagay ng forma. Kung ano yung sinukat nyo dito sa unahan, paglagay ng tanse, ganon din ang magiging sukat nyo doon sa dulo upang masiguro nyo na nakalinya sila. Ayan mga kaibigan. Ito, bago nyo ilagay itong sidings forma, magma-minus -1 lang kayo, o kaya magma-minus lang kayo kung ano yung kapal ng siding ninyo. Dahil ito forma, ima-minus nyo lang yung kapal nitong plywood. Doon namin nilalagay itong stopper nya, dahil persado ito pagka nagpabuhos mga kaibigan. Persado yan, tinutulak yan. Kaya ito may sapatos to, stopper. Paikot yan dapat.
Papakita ko sa inyo. Yun. Dahil doon meron na tayong buhos doon na poste. At pagkatapos meron na rin tayo doon. Ayan. So ganun lang din naman yung magiging proseso natin. Tatansian, kabilaan para makuha yung linya nitong dalawang poste. O. Katulad nito mga kaibigan, ito. Hindi pa siya tapos. Meron silang tansi dito para makuha yung linya. Ayan. So ito, ganun din yun kanina doon. Nagpako sila doon sa may poste. Doon nila linagay yung tansi para makuha yung linya nito. Itong poste na to. Ayan. Ayan. Yan. Pero huwag nyo rin kakalimutan makipag-communicate sa mga foreman at mga engineer ninyo para masigurado nyo yung layout na kayo ay tatama. Ganyan mga kaibigan. Itong paglalagay naman ng forma mga kaibigan, ganito lang yan. Gagawa muna kayo ng kahon katulad nito. Yan, katulad nito mga kaibigan. Tapos ipapasok nyo lang. Bali yung isang side hindi pa yan nakatakip. Ayan. Ayan. Pako na lang nila mamaya. Mas mabilis kasi magbaklas kapag ganyan lang yung pag-assemble ng forma. Ito nakikita nyo. Ito tapos na. So ito, mga natapos na to. So, yung tubular na yan nakatayo, nakikita nyo yung tubular. Hindi yan nakapako para mas mabilis magbaklas. Bali nakaipit lang yan. Dito sa double pipe natin. Ito mga kaibigan, ito. Nakaipit lang yan. Ito hindi yan nakapako. Double pipe. Kabilaan yan, tapos tie rod. Gagamitan ng wing nut. Ganyan lang. And then kukunin nyo yung level ng poste mga kaibigan. At para hindi bumalik pagka level, lagyan nyo ng tukod. Soaring jack ito. Kabilaan, ayan. Tutukuran nyo yan. Pagka level na ganyan, i-adjust nyo hanggat makuha nyo yung level ng poste mga kaibigan. Ayan. Ayan, lahat yan may tukod para pagka nagbuhos hindi yan tatagilid, tuwid pa rin yung poste natin. Mas mainam mga kaibigan bago kayo magsimula, tulad na sabi ko, itanong nyo sa engineer at saka sa foreman. Marahil siguro tanong nyo, ano naman po pag pumasok yung poste namin? Pag pumasok ang poste, sabihin man natin mga 2 cm, mas maigi na yun dahil mapapasama siya sa palitada kaysa lumabas. Ang gagawin nyo lang naman yan pagka halimbawa tapos na buhusan, ang gagawin nyo lang dyan, pagbaklas ng poste, pasisinsilin nyo agad yan. Lalagyan ng sugat-sugat yung mga buhos dahil yung poste panigurado makakasama yan sa palitada pag nagpalitada ng asintadang hollow blocks. Kaya ayos lang na pumasok ng kahit kaunti, wag lang naman sobra dahil pagka makapal magagamit na naman tayo ng bakal niyan kasi pag makapal ang palitada bibitaw yan. Ngayon kung halimbawa ang tanong nyo pwede ba yung pag 2 cm ganyan, okay lang yan, pumasok tayo ng 2 cm dahil yun naman yung ang ano ng palitada natin 2 cm, ganun lang naman yan. Sa pagkatapos ng buhos, tapos sunod na araw baklasin yung forma, habang medyo malambot-lambot pa siya, sinsilan na kagad yan, pasinsilan na para kapit na kapit yung palitada natin yan. Mas magandang tignan, dire-diretso yung palitada dahil pagka yan hindi nasinsilan, yung dugtungan ng hollow blocks at saka sa poste parang may crack yan. Kaya dapat yan pagkabaklas ng forma sinsilan agad yan para lahat ng dugtungan ng hollow blocks at poste kapit na kapit pag linagyan ng hollow. Yan mga kaibigan. Kasi hindi uso yung pakinis pagka ganito pa lang.
Mas mainam na magaspang yan. Para pag nagpalitada, maganda yung kapit ng semento. Ang kinis lang kasi inaasahan lang naman natin yan. Pag tapos na yung building, diyan natin makikita talaga yung inaasahan nilang kinis. Pero kapag ganito na nasa structural pa lang, ang tip ko sa inyo, mas maigi na ito. Mga poste, masinsilan na. Para pag nagpalitada man, kapit na kapit yung palitada natin.